Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, tulungan ng mga sundalong Pinoy at kano pinuri ni President Barack Obama. Yolanda crisis sa Pilipinas, tinawag na incredible story. You rushed into the disaster zone, pulled people from the rubble, delivered food and medicine. You showed what friends can do when we take care of each other. 5,000 Pinoy umalis sa bansa kada araw para magtrabaho. Yung manufaktura ay bagsak din na ng dahilan kung bakit may 5,000 manggagawa pa rin bawat araw ang umaalis sa ating bayan upang maghanap ng hanap buhay sa ibang bansa. Pangamba ng mga whistleblower sa PDAP scam may basehan dahil daw ho sa patuloy na itinatag affidavit ni Janet Lim Napoles. Hindi natin masisisi yung mga tingin ng ibang mga observers na gano'n. Kasi po sa totoo, habang maraming lumalabas na mga facts at information, lahat po yan kailangan patunayan. At kinaroroon na naman ng modelong si Denise Cornejo, tukoy na ng NBI. Balitang negosyo, presyo ng tinapay hindi na apektado ng paglalagay ng taripa ng gobyerno sa harinang galing Turkey. At balitang world, 6 patay sa pananalasa ng bagyo sa Bangladesh. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes, April 29, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYRI 774, RMN Iloilo, DYRR 792, RMN sa Ormoc, DXPR 603, RMN Pagadian sa DWRS 927, RMN Viga. Live pa rin international via Ustream, mga kasama, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations. Tumulak na pabalik na Amerika si US President Barack Obama matapos po ang 2 araw na state visit sa Pilipinas. Obama ang unang pagbisita. Pasado alas 11:29, ganap nang umalis po sa bansa ang US Air Force One kung saan sakay ang Pangulo ng Estados Unidos. Bago tumulak pabalik sa Amerika, sumaglit muna si Obama sa Manila American Cemetery sa Taguig para magalay ng bulaklak at panalangin sa labi ng mga sundalo Amerikanong nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bago magalay ng bulaklak ay pinatugtog din muna ang Philippine National Anthem at sumunod na pumailan lang ang Star Spangled Banner. Pinuri naman ni US President Barack Obama ang pagtutulungan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Ginawa ni Obama ang pahayag sa Fort Bonifacio Wellness Center kung saan kinilala nito ang tropa ng US at Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati ay nagbalik tanaw si Obama sa kagitingan na pinakita ng mga veteranong sundalo noong World War II ang pakipagtulungan sa US sa digmaan noon sa Bataan at Corregidor. Pinagbalaki rin ni Obama ang pagtutulungan ng mga sundalong Kano at Pinoy sa pagresponde sa bagyong Yolanda noong tumama ito sa bansa noong nakaraang taon. Inilarawan ni US President Obama ang Yolanda crisis sa bansa bilang incredible story. Ito namang tumatak sa bawat isa sa atin. The spirit of these veterans, their strength, their solidarity, I see it in you as well. When you train and exercise together to stay ready for the future. When our special forces, some of you here today, advise and assist our Filipino partners in their fight against terrorism. And when you respond to crisis together as you did after Yolanda. Along with your civilian partners, you rushed into the disaster zone, pulled people from the rubble, delivered food and medicine. You showed what friends can do when we take care of each other.
Tinapos ni Obama ang kanyang speech sa pamamagitan ng pagsasalamat sa Pilipinas at Amerika at hangad daw na mas maging maganda pa ang relasyon ng dalawang bansa. There's a connection between our proud veterans from World War II, our men and women serving today, bound across the generations by the spirit of our alliance. Filipinos and Americans standing together, shoulder to shoulder. Balikatan. On behalf of the American people, thank you all for your service. Thank you for making us so proud. To the Americans here, I'm never prouder than being able to stand before you as your Commander-in-Chief. To our Filipino Armed Forces, thank you for being such an outstanding ally. Together, you are helping to secure the prosperity and peace of both our nations. God bless you. God bless the Republic of the Philippines. God bless the United States of America. God bless the alliance between our great nations. Sa ilalim ng bagong kasunduan ay mas pag-ibayuhin pa ang training ng mga sundalo upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad gaya ng superbagyo. Gastos ng gobyerno sa Obama State Visit ilalabas sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Ngayon ng Palasyo ng Malacanang na maisa sa publiko ang kabuuang gastos ng gobyerno para sa 2 araw na state visit ni US President Barack Obama sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, sa ngayon ay wala pang naibibigay na report ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan ukol sa pagbisita ni Obama sa Pilipinas. Kanina ay nakalipad na ang Air Force One patungong Estados Unidos ng mas maaga sa inaasahang departure nito pasado alas 12 ng tanghali. Sinabi ni Coloma na aabangan lang muna nila ang listahan ng mga pinagkagastusan ng pamahalaan sa 2 araw na aktibidad ni Obama sa bansa, pero hindi naman masabi ni Coloma kung sa Department of Budget and Management o sa Office of the Executive Secretary manggagaling ito. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kilos sa protesta tuloy kahit umalis na si Obama. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Kahit na nga umalis na ng bansa si US President Barack Obama, nagsasagawa pa rin ang kilos protesta ang mga militanteng grupo. Nagkagulo hanggang sa nagkapaluan at binomba pa ng tubig ng mga tauhan ng Manila Bureau of Fire Protection ang mga militante na nagkikilos protesta dito sa Calao upang itaboy ang mga ito upang hindi na makalapit pa sa embahada ng Estados Unidos. Patuloy na may pinapatupad ng MPD ang maximum tolerance kahit na ang ilan sa mga militante pa ang mismong nauna sa panggugulo o umalo sa pulisya. Susubukan muli o tatangkain ng mga militante na makalapit sa embahada ng Estados Unidos upang doon muli magsagawa ng pagkilos at magsusunog ng watawat ng Amerika. Tutulama ito sa state visit Obama sa bansa at mariin din nilang tinututulan ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na pagdaragdag ng puwersa ng mga kano sa bansa dahil niyurakan nila ito ang soberenya ng Pilipinas. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. 5,000 Pinoy mga kasama bawat araw ang nangingibang bansa pa rin para magtrabaho. Yan po ang binigyang diin ng kilusang Mayo 1 dahil na rin sa maling pangangasiwa daw ng pamahalaan sa pagbibigay ng trabaho sa bansa. Sa interview ng RMN kay KMU Chairman Elmer Labog, walang nagagawang trabaho sa bansa dahil hindi nakatuon ng pansin ang pamahalaan sa sektor ng agrikultura at sa manufacturing industry. Ayon pa kay Labog, sa ngayon ay nasa 4% lamang ng paglago sa agriculture na halos karamihan ng mga Pilipino ay dito pa rin nakadepende. Hindi naman umuunlad yung job generation natin dahil ang kalakhan pa rin ng ating labor force na sa sektor ng agrikultura. Kung meron kang agrikultura na 4 to 5% lamang ang growth rate niya, bagsak yan. At ang malaking sektor natin ay yung serbisyo, yung manufaktura ay bagsak din. Hindi mag-generate talaga ng trabaho yan. Yan ang dahilan kung bakit may 5,000 manggagawa pa rin bawat araw ang umaalis sa ating bayan upang maghanap ng hanap buhay sa ibang bansa. Magdudulot din niya ng kawalan ng trabaho sa mga fresh graduates ang Asian integration ng pamahalaang Aquino. Sa kabila ng tinatawag na Asian integration, ang tingin ko next year yata mangyayari yan. Ito yung hinaharap natin kung saan imbes na mag-generate ka ng trabaho, bubuksan mo yung ekonomiya upang pumasok yung ibang mga manggagawa pa sa ibang bansa.
at punuan yung wala raw available na mga fresh graduates natin, no, na makapupulas sa mga trabaho yan. Di lalong bagsak yung job generation scheme ng gobyerno ni Ginoong Aquino. Dito muli po magkikilos protesta ang grupo sa darating na Mayo 1 sa iba't ibang lugar sa bansa para kalampagin pa rin ang Aquino administration. Nakahanap po mga kasama ng kakampi ang mga whistleblower sa panawagang ilabas na ng Department of Justice ang affidavit ni Janet Lim Napoles hinggil sa mga sangkot sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay Attorney Tranquil Salvador, dating defense lawyer ni Chief Justice Renato Corona, hindi nito masisi ang mga whistleblower sa kanilang pangamba sa kahihinatnan ng kaso sapagkat hindi inilalabas ng DOJ ang affidavit ni Napoles. Paliwanag ni Salvador, mas dumarami kasi ang mga lumalabas na kuro-kuro na sa nilalaman ho ng affidavit ni Napoles na kailangan patunayan hanggat hindi ito naisa sa publiko. Hindi natin masisisi yung mga tingin ng ibang mga observers na gano'n. Kasi po sa totoo, habang maraming lumalabas na mga facts at information, lahat po yan kailangan patunayan mo eh. So ibig sabihin, mas dumadami ang kailangan mo patunayan. Ngayon, kumbaga, nagmamadal yung issue. Sinabi pa ni Salvador na nakasalalay din niya sa affidavit ni Napoles kung maaari siyang tanggapin ng Office of the Ombudsman bilang state witness sa pork barrel scam. Ayon sa batas po, pwede ka lamang mag-state witness if you are not the most guilty. At ayon rin po sa batas, nakalagay doon, if there is no direct evidence para po mabuo yung teorya laban sa mga akusado, pwede ka mag-state witness. Ano pa po? If it could be corroborate, ibig sabihin pwede po suportahan ng mga testimonya ng ibang mga tao at hindi na po siya na-convict of a crime involving moral turpitude. Pag makikita niyo po ito po masasabi lang categorical na pwede siya maging testigo pag lumabas na po yung affidavit. Sa tinig ko yan ni Attorney Tranquil Salvador sa interview ng RMN. Posibleng anumang araw mula naman ngayon mga kasama ay maaresto na rin ng NBI ang modelong si Denise Cornejo na naharap sa kasong serious illegal detention kaugnay sa pambubugbog sa TV host actor si Vong Navarro. Sinabi ni NBI NCR Director Attorney Efren Meneses na tukoy na nila ang pinagtataguan daw ni Cornejo. Hindi naman po dinitalya ang lugar na kinaroroonan nito para hindi masunog siyempre ang operasyon. Sinabi ni NBI Deputy Director Rafael Ragos na katakda na rin sumuko akusado si Jed Fernandez matapos magpadala ng surrender feeler. Matatanda nung Sabado na aresto sina Cedric Lee at Simeon Ross sa pinagsamang na porsa ng NBI, ISAP at PNP sa Oras, Eastern Samar. Dalawang senador may positibong pananaw doon sa kasunduang tinawag na EDCA. Sama natin sa Balita Live si Grace Maniano. RMN Report. Kapwa nagpahid na ng suporta sina Senators Aquilino Coco Pimentel III at Bam Aquino sa nilagdang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Umaasa si Pimentel na ang nabanggit na kasunduan ay makakapagpalakas din sa pagpapatupad ng international law sa mga bansa sa Asia. Dagdag pa ni Pimentel sana mapaigting din ng EDCA ang pagsisikap na masawata mga transnational crimes tulad ng illegal drugs, human trafficking at iba pa. Kumbinsido naman si Senator Aquino na ang EDCA ay kapwa kapakipakinabang parehos Amerika at Pilipinas. Ayon kay Aquino, sang-ayon siya sa mga papasuking kasunduan ng ating bansa basta't ito ay naaayon sa ating saligang batas. Maliban pa niya sa pagtiyak na tayo ang may kontrol at otoridad dapat sa anumang aktibidad o pasilidad pang-militar dito sa Pilipinas. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ilang kalyado naman sa Kamara, umalma rin sa EDCA. Kasama natin sa Balita Live, Kondibata. RMN Report. Umalma maging ang ilang kalyado ng Pangulong Aquino dito sa Kamara sa pirmahan ng US at Pilipinas sa kasunduan ng Enhanced Defense Cooperation. Ayon kay Akbayang Party List Representative Walden Bello, wasted opportunity na maituturing ito dahil isinuko na ng Pilipinas ang soberenya ng bansa sa pagpayag na maging base militar ng Amerika ang bansa at magamit sa superpower games nito sa mga kalabang bansa tulad ng China. Isaan yung kamangmanga ng pagpirma na ginawa dito dahil nais lamang ng Amerika na mapalawak ang kanilang pandaigdigang kapangyarihan sa maraming bansa.
bansa. Hindi anyo kailangan ng bansa ng EDCA, bagkus ay dapat na pinagtibay ng pamahalaan ng National Foreign Policy na independent at progressive para sa patas at makataong polisiya. Bukod sa hindi transparent, ang nilalaman ng EDCA ay tinawag din na cheap at lopsided o panig lamang sa isang kampo ang naturang military agreement. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide, RMN News, Negosyo. Walang nakikitang dahilan ng Flour Millers Association para magpatupad ng pagtaas sa presyo ng pandesal. Pwede sa Tasty, kasunod po ng paglalagay ng taripa ng pamahalaan sa mga harina na galing Turkey. Sa interview ng RMN kay Flour Millers Association Executive Director Eric Pinka, sinabi niya na hindi naman ginagamit ang Turkish flour sa paggawa daw ng Tasty, dahil na rin sa mababang protina nito. Bukod dyan, sinabi ni Pinka na 3 hanggang 4 na sentimos lamang ang epekto ng taripa sa bawat peraso ng pandesal. Walang dahilan para tumaas ang presyo ng tinapay dahil hindi naman ginagamit ng mga bakers ang Turkish flour paggawa ng Pinoy Tasty at ng pandesal. Hindi aalsa ang tinapay. Sa amin din na ginagamit nila. So, hindi naman kami nagtataas ng presyo. So, bakit magtataas ang presyo ng tinapay? Sa ngayon po, pinagpapaliwanag ng DTI ang Philippine-Chinese Bakery Association dahil sa nakambang pagtaas sa presyo ng tinapay kung saan ay posibleng pumalo daw sa 40 pesos ang dating 37 pesos na presyo ng Pinoy Tasty, habang 3 piso naman ang kada piraso ng Pinoy pandesal. RMN News Abroad. Dako naman tayo ng Bangladesh. Umakyat na sa 16 na tao ang namatay sa panadalasa ng bagyo doon. Bilang sa mga namatay, ang isang buntis at 3 anak nito na nabagsakan ho ng pader. Sugatan rin ang may 500 pasahero ng nadiskaril na tren dulot ng masamang panahon. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno doon, higit sa 1,000 kabahayan ang sinira ng bagyo habang natumba naman ang mga punong kahoy at poste ng kuryente doon sa Bangladesh. Live po tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ngayon pong tanghaling ito ng Martes, April 29, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin mga kasama ngayong tanghali sa YouTube. Itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Obera At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo, Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 12, 18 na. RMN